Master, welcome back again to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsumasamayin natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pag-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga Master, bago natin simulan ang ating kabanata ngayong araw na ito, huwag po sana natin skip yung ads mga Master, no, dahil malaking bagay na po yan sa ating munting channel. So simulan na natin kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 811 hanggang 830. Kabanata 811. Ang pasukan ng kuweba ay ginawang bakal na pinto. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto at maraming fully armed mersenaryo ang lumabas. Si Blake at ang Elite 8 ay nagmamadaling pumunta doon, dala ang kanilang mabibigat na sandata at nagpaputok. Daga-tat-tat. Hindi nagtagal, lahat ng mga mersenaryo ay nakahiga sa isang pool ng dugo. Sa isang tanggapan ng laboratorio ng pananaliksik. Nag-uulat, patay lahat ang mga tauhan natin sa pasukan. Papasok na sila ngayon. Sumugod ang ilang alipors para magsumbong. May ilang lalaking nakaupo sa opisina, ang Emperador, Scar, Tristan Wolfgang, at isang 50 taong mukhang may edad na lalaki. Nakasuot ng puting suot ang lalaki. Bagamat tumingin siya sa paligid ng 50 taong gulang, ang kanyang buhok ay puti. Matapos marinig ang mga sirena, alam ng Emperador na narito si James. Tinanong niya sa mahinang boses, ilang lalaki mayroon sila. N9 mula sa security footage. Binuksan ng Emperor ang kanyang laptop at ikinonekta ito sa mga surveillance camera. Nakita niya ang nangyayari sa pasukan. Siyam na ganap na armadong tao ang sabay-sabay na nagpaputok mula sa iba't ibang lokasyon. Hindi lang iyon, may nakatayong lalaki sa isang puno sa hindi kalayuan. Blake Davis, ang Elite 8. James. Nang makita ito, nagdilim ang mukha ng Emperador. Alam niyang may nangyayari sa likod ng mga eksena nang tumalikod ang Elite 8. Pagkatapos ng investigasyon, gayunpaman, wala siyang mahanap. Hindi niya akalain na si James pala ang may pagkanan nito. Pinagmasdan ng Emperador si James gamit ang isang drone. Hindi siya mukhang taong naghihirap. Gukamandag. Damn it. Paano siya ganap na maayos? Panahon na para subukan ang lakas ng bionic clay. Isang pilyong ngisi ang sumilay sa mukha ng lalaking maputi ang buhok na nakasuot ng doctor's suit. Tumawa ang Emperor. Kalmado ako, basta nandito si Professor C. Kahit na nabawi ni James ang kanyang lakas. Kahit gaano pa kalakas si Blake Davis at ang Elite 8. Mapahamak sila sa sandaling pumasok sila sa research laboratory. Si Professor C ay hindi lamang isang medikal na doktor, ngunit isa ring tagapagtaas ng go. Siya ay isang inapo ng Mavericks at isa sa mga taong namamahala sa laboratorio. Bilang parehong tagapag-alaga ng go at praktikal na doktor sa loob ng mga dekada, pinagsama niya ang kaalaman sa dalawa at lumikha ng nakakatakot na biological virus. Tumingin ang Emperor kay Professor C at nagtanong, Professor, ilang bionic clay ang mayroon tayo sa laboratorio ngayon? Ngumiti si Professor C at sinabing, hindi marami, siguro 1 dosina. Nagpadala ka ng libu-libong bilanggo sa death row, ngunit iilan lamang ang nakaligtas. Kaunti lang. Kumunat ang noo ng Emperor. Gayunpaman, tumawa si Professor C. Hindi naman. Alam mo ba kung ano ang ibig sabihin ng mga numerong ito? Matapos ma-inject ng virus, ang kanilang cellular structure ay ganap na nagbago. Sila ngayon ay hindi matatalo. Hindi lang sila nakakaramdam ng sakit, kundi nagtataglay din sila ng pambihirang lakas. Nagtanong ang Emperor, mas malakas ba sila kaysa sa mga master ng external martial arts? Hahaha. Humagalpak ng tawa si Professor C at sinabing, ang mga master ng external martial arts ay walang kapantay. Bagamat narating na nila ang rurok ng external martial arts, nagtataglay pa rin sila ng mortal na katawan na nakakaranas ng pagod. Samantala, ang aking bionic clay ay may walang katapusang kapangyarihan at lakas. Hindi nila alam ang pagod o sakit. Sa isang utos, lalaban sila hanggang sa kanilang kamatayan. Nang marinig ito, gamaan ang loob ng Emperador. Ikinuyong niya ang kanyang mga kamao at malamig na sinabi, tatapusin kita minsan at magpakailanman, James. Nag-uulat, isang lalaki ang sumugod at lumuhad sa sahig. Nakapasok na sila, mabigat ang sandata nila, at walang pagkakataon ang ating mga tauhan. Tumayo si Propesor at walang pakialam na sinabi,
Halika, hayaan mong ipakita ko sa iyo ang mga resulta ng pananaliksik. Ma'am, tumayo ang emperador. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 812. Tumalikod si Professor C at lumabas ng silid, habang si The Emperor, Scar, at Tristan ay nakasunod sa likuran. Nagtungo sila sa mas malalim na ilalim ng lupa. Humigit kumulang 10 minuto silang lumakad sa pal-iko-likong daanan sa ilalim ng lupa. Pagkatapos, nakarating sila sa isang bakanteng at tiwangwang na lugar. Maraming mga kulungang bakal, kung saan maraming karumal-dumal na nilalang. Malaki at matipuno, ang mga nilalang ay 2 hanggang 3 metro ang taas. Ang mga ugat ay lumalabas sa kanilang buong mukha, at ang kanilang mga ekspresyon ay napakapangit at kahindek-hindek. Umuungol. Clank, clank, clank. Sa sandaling pumasok sila, nagsimulang sumigaw ang mga nilalang na ito. Ang ilan ay binasag ang hole gamit ang kanilang mga kamao, habang ang iba naman ay nontog ang kanilang ulo laban dito. Gayunpaman, ang mga bakal na kulungan ay gawa sa pinatibay na bakal. Gaano man kalakas ang bionic clay, hindi sila makakawala. Itinuro ni Professor C ang mga nilalang sa loob ng mga kulungan at nakangiting sinabi, ito ang mga produkto ng pananaliksik. Nagtataglay sila ng napakalaking lakas, ngunit dahil ang kanilang mga selula ay sumailalim sa matinding pagbabago, maaari lamang silang mabuhay ng higit sa 3 taon. Ang eksperimento ay hindi perpekto at nangangailangan ng karagdagang mga pagpapabuti, kaya naman kailangan ko ng higit pang mga paksa sa pagsusulit upang suriin ang mga problema. Tumanggo ang emperador bilang kasiyahan. Naiintindihan ko. Gagawin ko ang aking makakaya upang makakuha ng higit pang mga paksa sa pagsusulit. Sabi ni Professor C, mas gusto ko ang matipunong lalaki. Pagkatapos ng lahat, ang mga babae sa pangkalahatan ay nagtataglay ng mas mahinang pisikal na kakayahan, kaya madali silang mamatay. Naisip ito ng Emperor at sinabing, pagkatapos ayusin ang score kay James, magpapadala ako ng ilan mula sa Red Flame Army dito. Hindi lamang sila mga disiplinadong mandirigma, ngunit ang kanilang mga pisikal na kakayahan ay parehong kahanga-hanga. Ang mga resulta ng eksperimento ay dapat na mas mahusay. Natuwa si Professor C. Ang galing. Tiningnan ng Emperor ang mga bionic clay na nakakulong sa mga kulungang bakal ng may pag-asa. Ngayon, hayaan mo akong masaksihan ang resulta ng mga eksperimento. Siya nga pala, mawawalan ba sila ng kontrol pagkatapos mong palabasin sila sa kanilang mga kulungan? Ha. Tumawa si Professor C. Huwag mag-alala, nasa ilalim sila ng kontrol ng aking go. Pagkasabi nito, tumingin siya sa mga gwardya at nagturo, buksan ang mga kulungan. Naiintindihan. Binuksan nila ang mga kulungan. Sa sandaling iyon, sumugod ang mga bionic clay, huminto sa harap ni Professor C, at lumuhad. Master, may masakit na ekspresyon, nagsalita sila. Pagkatapos ay nagutos si Professor C, crush the intruders. Umuungol. Ang bionic clay ay nagpakawala ng isang sigaw at sisingilan patungo sa exit. Sumilay ang ngiti sa mukha ni Professor C habang nakatingin sa Emperor. Manood tayo ng palabas, kung gayon. Ipapakita ko sa iyo ang tunay na kapangyarihan ng bionic clay. Inaasahan ito ng Emperador. Matapos ang napakatagal na pagsasaliksik, oras na upang makita ang mga resulta. Sa labas, pumasok si James kasama si Blake at ang Elite 8 ng madali. Nagkalat ang mga katawan sa buong lugar habang hindi gumagalaw sa lupa. Anong ingay yan? Sa sandaling iyon, yumanig ang lupa. Nanlamig sila, nang makita ang mga nilalang na 2 hanggang 3 metro ang taas na umaakyat patungo sa kanila, nawala ang kulay sa kanilang mga mukha. Ang Undead Warriors, sabay na sabi ni Blake at ng Elite 8. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 813. Noon, si Blake at ang Elite 8 ay nakalusot sa laboratorio ng pananaliksik. Habang nasa isang misyon na nakawin ang data ng pananaliksik, natisod sila sa proyekto ng pananaliksik. Noon nila nalaman na maaaring may mga undead warriors na naturukan ng isang virus sa laboratorio. Gayunpaman, hindi nila nakita ang isa sa kanilang sariling mga mata. Nang makita ang mga humongous, kahindek-hindek na nilalang na ito, agad nilang nalaman na ito ang mga produkto ng pananaliksik. Dumagundong. Humigit kumulang 30 undead warriors ang kinasuhan sa kanila.
Ang mga nilalang ay nagtataglay ng napakalaking lakas na ang lupa ay nanginag sa sandaling ang kanilang mga paa ay lumapat sa lupa. Open fire! Sigaw ni James. Agad silang nagpaputok. Sa kabila ng pagtama sa kanilang vital points, hindi ito nakaapekto ni Katie Ting sa Undead Warriors. Ang mga bala ay hindi epektibo laban sa kanila. Nang makita ito, namutla ang kanilang mga mukha, at sumimangot si James na may malungkot na ekspresyon. Hindi niya inaasahan na ang virus na nilikha gamit ang Goo-Venom ay magiging ganito kalakas. Retreat, mabilis na utos ni James. Gayunpaman, wala siyang planong iwan ang sarili. Hinatak siya ni May at nagmamadaling sinabing, "We should live, James." Ang lahat ng ito ay bionic clay, sila ay undead warriors. Hindi sila mamamatay. Wala tayong pagkakataon laban sa kanila. Hindi makaalis si James, dahil kailangan pa niyang iligtas si Tiara. Nilinggan niya si Blake at sinabing, "Blake, ilabas mo sila rito." Pagtingin kay James, napakunot ang noo ni Blake, "What about you?" "Pupunta ako sa pakikipaglaban sa undead warriors." Pagkatapos niyang sabihin iyon, mabilis siyang sumugod patungo sa bionic clay. Isang bionicle na may taas na 2 metro ang nakakuyom ang mga kamao at sinubukang patagin si James. Napakalakas ng lakas kaya maririnig ang pagbagso ng hangin. Inilipat ni James ang lahat ng kapangyarihan sa loob ng kanyang katawan sa kanyang mga kamao at hinarangan ang pag-atake. Nagsalpukan ang kanilang mga kamao. Whoosh! Napaatras si James ng ilang metro, at namamanhid ang kanyang mga braso. Samantala, walang humpay ang undead warrior. Agad naman itong naghanda at sinisingil muli si James. Nakakatakot, huminga ng malalim si James. Matapos malason ng Goo-Venom, si James ay naging mahina at nanghina. Gayunpaman, pagkatapos, patuloy na pagmumuni-muni at pagsasanay sa paraan ng panloob na paglilinang, matagumpay niyang nalinang ang tunay na enerhiya. Bagamat hindi niya maalis ang kamandag ng Goo sa kanyang katawan, wala na itong epekto sa kanya. Gayunpaman, ang kanyang suntok, na lahat ng kanyang kasalukuyang lakas, ay ganap na hindi epektibo sa undead warrior. "Umalis ka, James. Kung hindi, huli na." Sigaw ni May. Gayunpaman, tumakbo muli si James patungo sa kanyang mga kaaway. Agad siyang napalibutan ng maraming undead warriors. Bagamat lumaki at mas matipuno ang kanilang mga katawan, wala itong epekto sa kanilang bilis. Sa sandaling napalibutan siya, inatake si James mula sa maraming panig ng sabay-sabay. Agad siyang nabugbog at duguan ang buong katawan. Isa pang suntok ang dumating, ngunit napigilan ni James ang pag-atake. Gayunpaman, ang lakas ng undead warrior ay napakalakas. Naduraj agad si James. Matapos bumagsak si James sa lupa, itinaas ng isa pa ang paa nito para tadyakan siya. Agad nagamulong si James at umiwas sa atake. "Pumunta ka." Nang makitang halos hindi na makatayo si James, nagutos si Blake. Agad na inihagis ng Elite 8 ang kanilang mga sandata at sinugod ang mga bionic clay nang walang hawak. Alam nila na ang mga armas ay hindi magdudulot ng anumang pinsala sa undead warriors. Sa pamamagitan lamang ng paggamit ng explosive energy ng kanilang true energy ay nagkaroon sila ng pagkakataon. Sa pagsali nilang siyam sa laban, napabuntong hininga si James. Gayunpaman, ang siyam sa kanila ay walang pagkakataon laban sa undead warriors. Maya-maya, dahan-dahan silang napaatras. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 814, sa opisina ng laboratorio ng pananaliksik. Si Professor C, ang Emperor, at ang iba pa ay nanonood sa surveillance footage ng laban ni James at ng iba pa laban sa undead warriors. Ang lakas ni James ay nagulat sa Emperador. Ngumiti si Professor C. "Relax, pare. Paano kung nakabawi na siya ng lakas? Wala siyang pagkakataon, laban sa undead warriors. Tingnan mo, unti-unti na silang itinutulak pabalik ngayon. Bagamat sila ay napakahusay, wala silang pagkakataon." Nang makita kung gaano kalakas ang undead warriors, nakahinga ng maluwag ang Emperor. Wala siyang pakialam kung paano nabawi ni James ang kanyang lakas. Gusto lang niyang patayin siya. Sa laboratorio, nagpapatuloy ang labanan. Nasugatan na ang death dance. Habang siya ay nakahiga sa sahig, isang undead warrior ang sumugod sa kanya at sinubukan siyang patagin. Nang makita ito,
Agad na tumalon si James patungo sa Undead Warrior at binigyan ito ng umiikot na sipal na puno ng true energy. Ang Undead Warrior ay sumuray-suray at bumagsak sa lupa. Gayunpaman, halos bumangon ito, kaagad. Mabilis na tinulungan ni James si Death Dance up. Pinunasan ang dugo sa kanyang mga labi, nagpasalamat si Death Dance. Salamat, James. Sigaw ni James, anong ginagawa mo, Blake? Inutusan kitang umatras. Gusto mo bang makita tayong lahat na nalipol dito? Sa sandaling lumaban siya sa mga nilalang na ito, alam niya kaagad kung gaano sila kakilakilabot. Kung patuloy silang mananatili rito, tiyak na malipol sila. Pagkatapos sumigaw, itinulak niya si Death Dance palayo, retreat. Agad na tumakbo ang lahat patungo sa exit. Hinabol ng Undead Warriors ngunit napigilan ni James na sinubukang bumili ng oras. Puntahan mo ang Blythe King. Hilingin sa kanya na kumilos kaagad at binomba ang lugar na ito ng magkapira-piraso. Hindi natin maaaring payagan ang mga nilalang na ito na umalis dito ng buhay. Angal ni James. Pero paano ka, James? Sigaw ng Death Dance. Hindi sumagot si James. Tumalon siya ng ilang metro sa ere. Pagkatapos, kumuha siya ng isang dakot ng pilak na karayom at pinalipad ang mga ito gamit ang isang alon ng kanyang kamay. Ang mga pilak na karayom ay mas malakas kaysa sa mga bala. Bagamat tumusok ang mga karayom sa balat ng Undead Warriors, mayroon ang kanilang katawan. Dumaan sa matinding pagbabago. Dahil dito, ang mga pilak na karayom ay hindi kasing epektibo ng inaasahan ni James. Hindi man lang ito naging hadlang sa kanilang paggalaw. Umalis na tayo, utos ni Blake. Pero paano si James? Nag-aalala ang lahat kay James. Sabi ni Blake, siya ay isang martial arts grandmaster na nagal-inang ng true energy. Hindi man niya kayang talunin ang mga ito, hindi siya dapat mahirapang makatakas. Dapat tayong umalis kaagad at hanapin ang Blythe King. Naiintindihan. Tumanggaw sila at mabilis na umalis. Nang makita ito, agad na iniutos ng emperador, sinusubukan nilang tumakas, Professor C. Hindi natin sila mapapayagan. Napangiti si Professor C. Huwag kang mag-alala, walang makakatakas. Pagkatapos, naglabas siya ng isang itim na lalagyan. Sa loob nito ay isang centipede tulad ng itim na bug na may toneladang antena. Naguguluhan na nagtanong ang Emperor, ako, ito ba ang Gooking? Nakangiting sabi ni Professor C, tama. Ang Gooking ang nag-uutos at kumokontrol sa Undead Warriors sa lahat ng ito. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 815. Na-control ni Professor C ang Undead Warriors sa pamamagitan ng pagkontrol sa Gooking. Iyon ay dahil kinokontrol ng Gooking ang gas sa loob ng kanilang mga katawan, na kumokontrol sa Undead. Mga mandirigma. Inilabas ni Professor C ang utos. Kaagad, ang Undead Warriors na umiikot kay James ay kinasuhan si Blake at ang iba pa, na nagtangkang tumakas. Nang makita ito, tumalon si James patungo sa labasan at hinarangan ang kanilang landas sa pagtatangkang bumili ng oras. Umuungol. Nagpakawala ng hiyawan ang Undead Warriors at sumugod kay James. Scram. Nakakuyom ang kanyang mga kamao, kinokontrol ni James ang tunay na enerhiya sa loob ng kanyang katawan at itinuro ang mga ito patungo sa kanyang mga kamao. Pagkatapos, hinampos niya sa ulo ang isa sa mga Undead Warriors. Boom! Sa sandaling bumagsak sa lupa ang humongous body ng Undead Warrior, gumuho ang lupa. Bagamat ang ulo nito ay napurol ng husto, agad itong bumangon. Ang masama pa, parang na-provoke, ang nakakatakot na ekspresyon nito ay naging mas nakakatakot. Agad itong sumugod kay James pagkatapos bumangon at sinubukang sunggaban siya. Iniwasan ni James ang pag-atake at binigyan ito ng isang malakas na sipa. Ang Undead Warrior ay sumuray-suray at bumagsak, na nagpatambos sa iba pang nasa likuran niya na parang mga domino. Nang makita ito sa pamamagitan ng surveillance camera, nagdilim ang mukha ng emperador. Si James ay nilinang ang true energy. Siya ay naging isang tunay na martial arts grandmaster. Bilang isang Johnston, isa sa Ancient Four, alam na alam niya ang pamamaraan ng panloob na paglilinang. Dahil dito, sa isang sulyap, masasabi niya kung ang isa ay umabot na sa ganoong antas. Hindi niya inaasahan na isa si James sa kanila. Si Professor C ay may suot na mabangis na ekspresyon.
Hindi niya akalain na malilinang ni James ang true energy at tunay na maging grandmaster sa martial arts. Walang dapat ipag-alala. Paano kung nilinang niya ang true energy? Kamakailan lamang ay naging grandmaster siya, at limitado ang kanyang true energy. Sa kabilang banda, ang undead. Magaling ang mga mandirigma, undead. Kapag naubos ang stamina ni James, tiyak na mamamatay siya. Nagtiwala si Professor C sa produktong ito ng pananaliksik. Paano kung si James ay isang grandmaster sa martial arts? Kahit na ang isang grandmaster ay walang pagkakataon laban sa isang kawan ng undead warriors. Gayunpaman, mapatla ang mukha ng emperador. Masyadong mabilis ang pag-unlad ni James. Ang kapangyarihang ipinakita niya ay kahanga-hanga. Sa sandaling ibagsak niya ang undead warriors, ito ay nagpadala ng panginginig sa gulugad ng emperor. Tumayo si James sa harap ng exit at hinaranggan ang daanan ng undead warriors. Nakatakas si Blake at ang Elite 8. Matapos makatakas sa laboratorio ng pananaliksik, agad nilang tinawag ang Blythe King. Blythe King, hinihiling ni James na kumilos kaagad at sirain ang laboratorio ng pananaliksik na ito. Mayroong maraming hindi magagapi na biological monsters dito. Kung hahayaan natin silang makatakas, maging isang kalamidad. Nang marinig ito, ang Blythe King ay inilagay sa isang mahirap na posisyon. Ito ay ang laboratorio ng pananaliksik ay may pag-aproba ng gobyerno. Wala siyang dahilan para pakilyusan ang kanyang hukbo. Pagkatapos ng insidenteng ito, tiyak na gagawa ng isyo ang emperador tungkol dito. Sa panahong iyon, mawawalan na siya ng posisyon bilang Commander-in-Chief. Nag-isip siya sandali, pagkatapos ay nagtanong, kamusta si James? Sumagot si Blake, lalaban pa rin siya sa undead warriors. Nagpatuloy ang Blythe King, I'm sorry, but you're on your own. Ang laboratorio ng pananaliksik ay itinayo ng may pag-aproba ng estado. Hindi lang iyon, isa itong top secret na pasilidad. Kung patagin ko ang buong lugar, lahat ng ebidensya ay masisira. Sa oras na iyon, tiyak na gagawa ng isyo ang emperador, at mawawalan ako ng posisyon. Natatakot ako na ikaw na mismo ang humarap dito. Dahil ang Blythe King ay tumanggi na tumulong, si Blake ay walang ibang pagpipilian. Pagkababa ng telepono ay tumingin siya sa iba at nagkibit-balikat. Sinabi ng Blythe King na siya ay nasa isang masikip na lugar. Kami na mismo ang baalang humarap dito. Ano ang dapat nating gawin kung gayon? Hindi natin matatalo ang mga halimaw na iyon. Kahit ano, nandoon pa rin si James. Walang paraan na makakalaban niya ang marami ng sabay-sabay. Kahit na siya si Ares, wala siyang pagkakataon. Lahat sila ay may suot na pananabik na ekspresyon. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 816. Napabuntong hininga si Blake, wala akong maisip. Maghintay pa tayo ng kaunti, kumbaga. Baka atras siya pagkatapos niyang malaman na wala siyang pagkakataon laban sa kanila. Wala silang choice kundi maghintay. Sa laboratorio ng pananaliksik, napaharap si James sa isang mahirap na labanan. Ito ang pinakamabangis na labanan na napuntahan niya. Ang undead warrior ay hindi mamamatay anuman ang gawin ni James. Kahit na siya ay nasugatan, alam niyang kailangan niyang manatili doon. Kapag nawalan na siya ng malay, mawawalan na siya ng pagkakataong iligtas si Tiara. Ang high-intensity battle ay lubhang naubos ang true energy ni James. Wala siyang masyadong true energy na nalilinang mula pa sa simula. Ngayon, halos wala na. Kung magpapatuloy siya sa pakikipaglaban, posibleng mamatay siya. Isang manipis na wire ang lumitaw sa kanyang kamay. Habang hawak ang alambre, tumakbo siya patungo sa isang undead warrior at adroitly na lumipat sa likod nito. Pagkatapos, tinutukan niya ang ulo nito at sinipa ito ng napakalakas. Agad na pinalipad ang ulo ng undead warrior. Pagkatapos, bumagsak ito sa lupa, ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito nakabangon muli. Maraming surot ang gumapang palabas sa pugot nitong ulo. Hindi naman sila invincible, kung tutuusin. Napangiti si James. Pagkatapos, ginawa niyang crucifer ang wire. Ang hindi masisirang wire ay nagsilbing perpektong sandata sa ngayon. Bagamat ang crucifer ay sinadya upang iligtas ang mga buhay, ito ay naging isang nakamamatay na kasangkapan sa kamay ni James. Matapos matuklasan ang mga kahinaan ng undead warriors, naging mas madali ang mga bagay para kay James. Samantala, sa opisina ng research laboratory,
Nang makitang pinatay ni James ang isa pang undead warrior, namutla ang mukha ng Emperor. Propesor C. T. Mabilis, utusan ang undead warrior na magpatuloy sa pakikipaglaban. Nakasuot ng masungit na ekspresyon, huminga ng malalim si Professor C, na control ko ang undead warriors dahil kontrolado ng gas ang kanilang mga neuron. Sa sandaling sila ay pugutan ng ulo, ang koneksyon ay mapuputol, at sila ay tunay na mamamatay. Habang sinasabi ito ni Professor C, pinatay ni James ang isa pang undead warrior. Ang emperador ay natatakot ngayon. Naisipan niyang tumakas at ayaw na niyang manatili pa rito. Kung pupunta si James dito, tiyak na mamamatay siya sa isang malagim na kamatayan. Habang nag-iisip siya ng paraan para makatakas, lumiwanag ang mukha niya nang maalala si Tiara. Na nasa piitan pa rin. Isang masamang ngiti ang sumilay sa kanyang mukha. Kahit gaano kakalakas, siguradong mamamatay ka sa kamay ko, James. Agad na iniutos ng Emperor, dalhin mo sa akin si Tiara Youngblood ngayon. Naiintindihan. Agad na umalis ang kanyang mga tauhan sa opisina at tinungo ang piitan. Matapos matuklasan ang kahinaan ng undead warriors, sinimulan ni James na gamitin ang wire na nabuo ng crucifer para putulin ang kanilang mga ulo. Kapag sila ay pinugutan ng ulo, ang undead warriors ay babagsak sa lupa at mawawala ang lahat ng mga palatandaan ng buhay. Sa loob lamang ng ilang minuto, lahat ng undead warriors ay napugutan ng ulo at ngayon ay nakahandusay sa sahig na hindi kumikibo. Ang mga gas sa kanilang mga katawan ay kinakain na ang kanilang mga laman. Ito ay talagang isang kakilakilabot na tanawin. Matapos ang pakikitungo sa undead warriors, si James ay tumungo ng mas malalim sa laboratorio ng pananaliksik. Dahil alam niya ang tungkol sa mga hakbang sa seguridad sa loob, madali niyang hinarap ang mga ito. Gayunpaman, bago niya marating ang pinakamalalim na bahagi ng laboratorio, isang grupo ng mga lalaki ang lumapit sa kanya, mula sa malayo. Nangunguna ang Emperor, habang si Professor C, Scar, at Tristan ay nakasunod sa likuran. Sa likod nila ay isang grupo ng mga alipors. Kinaladkad nila ang isang babaeng duguan na ang buhay ay nakabitin sa pamamagitan ng isang sinulid. Magulo ang buhok ng babae, at nawalan siya ng malay. Bumunot ng baril ang Emperor at idiniin ito sa likod ng ulo ni Tiara at malamig na sinabi, "Hakbang ka pa at sasabog ko ang utak niya." Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 817. Nang makita ang bagbog at dagwang si Tiara na ang buhay ay nakabitin sa isang sinulid, nagalit si James. Ang kanyang galit ay bumuo ng isang malakas na daloy ng enerhiya na nagbigay ng nakakatakot na aura. Sa sandaling iyon, bumaba ang temperatura sa paligid niya, at naging yelo lamig ang hangin. Ang emperador at ang iba pa, nanginginig. Nang makita ang nakamamatay na tingin sa mukha ni James, nakaramdam ng kaunting takot ang emperador. Pati kamay niya nanginginig. Gayunpaman, nang maalala niya na hawak niya si Tiara bilang kanyang bihag, malamig siyang ngumiti, "Hindi ko akalain na magiging maayos kapag katapos malason ng Guvenom." Hindi lang iyon, nilinang mo pa ang true energy at naging isang tunay na grandmaster ng martial arts. Pakawalan mo siya. Madilim ang ekspresyon ni James. Nakasuot ng malungkot na ekspresyon, malamig niyang sinabi, "Ito ay sa pagitan mo at sa akin. Huwag idamay ang inosente. May pamilya ka rin at mga mahal sa buhay, di ba? Tinatakot mo ba ako, James?" Panunuya na sabi ng emperador. "Natatakot ako na hindi ka aalis sa lugar na ito ng buhay." Pagkatapos, naghagis ng baril ang emperador kay James. Itinuro ang baril sa lupa, ang emperor ay nagutos, "Wakasan mo ang sarili mong buhay. Pakakawalan ko ang babaeng ito kapag namatay ka, kung hindi, babarilan ko siya sa sandaling ito." Isang hakbang pasulong si James. "Hawakan mo dyan. Hakbang ka pa at babarilan ko," angal ng emperor habang nakatutok ang baril sa ulo ni Tiara. Itinutok ng iba ang kanilang mga baril kay James at handang magpaputok. Kinuha ni James ang baril sa lupa. "Mas parang ganon. Ituro mo lang ito sa iyong ulo at putok. Matatapos din ang lahat sa isang iglap." Tumawa ang emperor. Sa sandaling iyon, ang emperador ay nakakaramdam ng pagmamalaki. Paano kung si James ay isang grandmaster sa martial arts? Wala siyang pagkakataon laban sa kanya sa huli. Na may malungkot na ekspresyon, tumingin si James sa emperor, sa mga katabi niya, at sa mga alipors sa likod nila.
Kinakalkula niya sa kanyang isipan kung paano niya mapapatay silang lahat sa isang iglap. Kung siya ay nagkamali, si Tiara ay nasa mortal na panganib. Maaari ba kitang pagkatiwalaan? Hahayaan mo ba siya kapag namatay na ako? Tanong ni James. Ang Emperor ay nagbigay ng kanyang katiyakan, kapag namatay ka na, wala na siyang silbi sa akin. Talagang pakakawalan ko siya. Sana tuparin mo ang pangako mo. Dahan-daang itinaas ni James ang baril at idiniin ito sa kanyang templo. Palihim, ginamit niya ang true energy para sirain ang panloob na istruktura ng bala. Sa sandaling hinailan niya ang gatilyo, tatama pa rin sa kanya ang bala. Gayunpaman, nagamit niya ang true energy para kontrolin ang nawasak na ngayon na bala para mapahina ang impact. Hahayaan niya ang bala na tumagos sa kanyang balat, na magbibigay sa kanyang mga kaaway ng maling impresyon na siya ay binaril. Bilisan mo James. Ang emperador ay umuungal. Hinigpitan niya ang hawak kay Tiara, nanginginig ang mga kamay. Hilahin ang gatilyo ngayon. Ibinaba ni James ang baril. Nang makita ito, nanginginig ang emperador. Papatayin ko siya. Pagkatapos ay itinaas ni James ang kanyang braso at idiniin ang baril sa kanyang dibdib. Kung tutuusin, kahit na nawasak niya ang panloob na istruktura ng bala, masyadong mapanganib ang pagpuntirya sa utak. Bang! Hinayla ni James ang gatilyo. Tumalsik ang dugo mula sa kanyang dibdib. Agad na namula ang kanyang puting sando. Sana tuparin mo ang pangako mo. Itinapon niya sa tabi ang baril. Tinakpan ang kanyang dibdib gamit ang kanyang mga kamay, bumagsak siya sa lupa. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 818. Hahaha. Nang makita ito, tumawa ang emperador. Yung iba nag-relax. Sa wakas ay makakapagpahinga na rin sila. Ito ay si James, pagkatapos ng lahat. Isang grandmaster ng martial arts na nagawang lipulin ang lahat ng undead warriors ng mag-isa. Tumawa ang emperor at itinapon sa tabi ang walang malay na si Tiara, habang ang iba ay nakatingin sa isa't isa na may masayang ngiti. Sa sandaling iyon, inabot ni James ang kanyang likod. Dumukot ng isang dakot na pilak na karayom, pinitik niya ang kanyang pulso. Ang mga pilak na karayom ay tumama sa mga target nito. Ang ilan ay patay, habang ang iba ay hindi makakilos. Maging ang dibdib ng emperador ay tinusok ng pilak na karayom. Wearing a horrified expression, tinuro niya si James na nanlalaki ang mata. Iikaw. Agad na tumalon si James patungo sa emperor at binigyan siya ng isang malakas na sipa na nagpahatid sa kanya, lumilipad. Pagkatapos, dali-dali niyang inabot si Tiara. Sa sandaling iyon, gayunpaman, si Professor C, na nakahandusay sa lupa ay agad na tumayo at hinawakan ang emperador. Pagkatapos, kinaladkad ang emperador, mabilis siyang umatras sa loob ng laboratorio ng pananaliksik. Binuhat ni James si Tiara. Sa oras na napagtanto niyang wala na ang emperor, kinaladkad na ni Professor C ang emperador ng malalim sa laboratorio. Sinubukan niyang habulin sila, ngunit agad na nakaharang ang isang pinto sa daanan. Damn it! Nagmura si James. Gayunpaman, pinili niyang huwag ituloy ang mga ito. Sa halip, hinawakan niya ang kamay ni Tiara at kinuha ang pulso nito. Matapos masuri ang kanyang sitwasyon, nakahinga ng maluwag si James. Bagamat labis na pinahirapan si Tiara at mahina ang kanyang pulso, wala siya sa mortal na panganib. Lumapit si James sa selyadong bakal na pinto at itinulak ito, ngunit hindi ito natinag. Kumunat ang noo niya at mamulong, natama ng emperador sa dibdib. Makatakas man siya, hindi siya mabubuhay ng matagal. Dagdag pa, sinabi sa akin ni Blake na ang lugar na ito ay mayroon lamang isang labasan. Nang maalala niya ito, hindi na hinabol pa ni James ang emperador. Sa halip, karga-karga si Tiara, tinungo niya ang labasan. Maya-maya, lumabas na sila ng research laboratory. Sa labas, si Blake at ang Elite 8 ay balisang naghihintay. Nang makitang karga-karga ni James ang isang babaeng duguan sa kanyang mga braso, nakahinga sila ng maluwag. Okay na ba ang lahat, James? Kamusta si Tiara? Umiling si James at sinabing, she's fine for now. Sigurado ka bang iisa lang ang labasan ng laboratorio? Tumango si Blake. After explore the area, ito lang ang exit na makikita namin. Baka may iba pa na hindi namin nadiskubre. Anong nangyari sa loob? Sabi ni James, muntik ko nang mapatay ang emperador, pero may niligtas siya.
Ang taong iyon ay dapat na nag-activate ng ilang mekanismo na humarang sa aking landas. Hindi ko na sila natuloy. Ang Emperor ay tinamaan sa dibdib ng aking pilak na karayom, ngunit siya ay napapaligiran ng mga kakaibang tao. Nag-aalala ako na baka mailigtas nila siya. Inilabas niya ang kanyang telepono at tinawagan ang Blythe King. Maaari kang magpakilos ngayon. James, sana kaya ko. Gayunpaman, ang laboratorio ay inaprubahan ng estado. Kung ako ay magpapakilos, at ang mga bagay ay lumampas sa proporsyon, maaari akong mawala sa aking posisyon bilang Commander-in-Chief. Sinabi ni James, malubhang nasugatan ang emperador. Baka mamatay pa siya. Gayunpaman, siya ay nailigtas ng isang taong humila sa kanya papasok sa laboratorio. Bukod, nakuha ko na ang aking mga kamay sa data ng pananaliksik ng laboratorio. Ito ay sapat na upang mawala siya sa kanyang posisyon. Nang marinig ito, gumaan ang loob ng Blythe King. Sige, agad akong magpapakilos. Hindi umalis si James at ang iba pa. Sa halip, binantayan nila ang labasan. Makalipas ang 10 minuto, dumagundong. Isang pagsabog ang maririnig mula sa loob ng laboratorio. Pagkatapos, yumanig ang lupa. Dumilim ang mukha ni James. Sumigaw siya, umuwi ka. May paparating tayong pasabog. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 819. Boom! Isang nakakabinging putok ang dumating. Pagkatapos, yumanig ang lupa. Bitbit si Tiara sa kanyang mga bisig, agad na tumalon si James sa kaligtasan. Nakatakas din ang iba. Dahil lahat sila ay napakahusay, maaari silang tumalon ng ilang metro sa isang pagtalon. Pagkatapos nilang makatakas, ang pasukan ng laboratorio ay sumabog sa isang bola ng apoy. Hindi nagtagal ay sumunod ang isang kadena ng mga pagsabog. Ang marahas na pagsabog ay naging sanhi ng pagbagsak ng bundok, at ang buong lugar ay wasak. 1,000 metro ang layo. Si James at ang isa pa ay nakatayo sa isang kalapit na burol at pinagmamasdan ang kuweba ng bundok. Nagdilim ang kanyang mukha, at sinabi niya, mukhang may iba pang mga labasan sa laboratorio ng pananaliksik na ito. Matapos mailigtas, dapat na isinaaktibo ng emperador ang mekanismo ng pagsira sa sarili upang sirain ang lahat ng ebidensya. Ang data ng pananaliksik sa aking mga kamay ay hindi sapat upang ibagsak siya. Kahit mag-apela ako, wala akong pupuntahan. Ano ang dapat nating gawin kung gayon? Napatingin si Blake kay James. Umiling si James. Ito ang perpektong pagkakataon para patayin ang Emperor, ngunit nakatakas siya. Naniniwala ako na ito ay isang tunay na showdown sa pagitan namin. Kapag natauhan na siya, tiyak na gagantay siya. Kumunat ang noo niya. Ito ang perpektong pagkakataon. Gayunpaman, pinahintulutan niya ang emperador na makatakas. Sa sandaling bumalik ang emperador sa kabisera, magiging halos imposible na masundan ang kanyang buhay. Hindi basta-basta maaaring magtungo si James sa mansion ng emperor at patayin siya. Siya ay magiging hinahanap, na ginagawang imposible para sa kanya na lumipat sa buong bansa. Hindi umalis si James at ang iba pa. Sa halip, hinintay nilang dumating ang Blythe King. Sa isang kalsada malapit sa isa pang bundok, isang itim na sedan ang nagmamaneho ng napakabilis. Ang driver ay si Professor C. Ang emperador, na nakaupo sa passenger seat, ay nasa bingit ng kamatayan. Bagamat natusok ang kanyang dibdib ng pilak na karayom ni James, nabubuhay pa rin siya. Iyon ay dahil si Professor C ay isang doktor mismo. Hindi lamang iyon, ngunit siya rin ay isang tagapagtaas ng Go. Bilang siya, nagtataglay ng pambihirang kakayahan, nagawa niyang iligtas ang buhay ng emperador, ngunit kinailangan niyang ipadala kaagad ang emperador sa isang ospital. Kung hindi, mamamatay siya kahit na ano. Damn it. Nakaupo sa passenger seat, tinakpan ng emperor ang kanyang dibdib. Wearing a pained expression, he cursed, "Curse you, James." Nahulog na naman ako sa mga petty tricks niya. Paano ko hahayaang masayang ang ganoong pagkakataon? Sige, tumigil ka na sa pagrereklamo, sabi ni Professor C, na nagmamaneho. Dapat iniisip mo kung paano haharapin ang mga resulta. Dahil ipinadala ni James ang kanyang mga tauhan upang pumasok sa laboratorio ng pananaliksik at nakawin ang data ng pananaliksik, malamang na alam niya ang iyong mga plano. Hindi siya titigil dito. Nagdilim ang mukha ng emperador, at sinabi niya,
Wala akong pagpipilian kundi iwanan ang lahat, sisibog ako. Laboratorio at sirain ang lahat ng ebidensya. Pagkatapos, gagawa ako ng mga bago sa labas ng Sol. Inilabas niya ang phone niya at tinawagan ang isang numero. Gumawa ng kopya ng data ng pananaliksik at umatras kaagad. Pagkatapos, ay activate ang mekanismo ng pagsira sa sarili at pasabugan ang lahat. Pagkatapos niyang tawagan ay napangiti siya. Sumakit ang kanyang puso. Ang lahat ng mga taon ng pagsusumikap ay nawala. Salamat kay James, nawasak ang laboratorio at ang lahat ng kanyang pagsisikap ay walang kabuluhan. James, ang Emperor ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Dapat mong isipin kung ano ang susunod na gagawin, diretsyong sabi ni Propesor. Ito lang ang ginawa mo. Hindi ako nakikisali. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 820. Huwag kang mag-alala, hindi kita isasama. Ipinikit ng emperador ang kanyang mga mata at nagpahinga. Naghintay si James at ang iba pa malapit sa research laboratory. Maya-maya, dumating na ang mga helicopter. Nandito ang Blythe King. Nang makita ang kuweba, sa bundok, sumimangot siya at nagtanong, ano ang nangyari? Sinabi ni James, may mekanismo ng pagsira sa sarili sa loob ng laboratorio. Matapos makatakas, nag-alala ang Emperor na makuha ko ang aking mga kamay sa ebidensya ng kanyang mga krimen. Kaya, pinasabog niya ang lahat. Blythe King, ay seal off ang 5 probinsya ng sabay-sabay. Hindi namin maaaring payagan ang emperador na bumalik sa kabisera. Imposibleng patayin siya noon. Sa pamamagitan lamang ng pagkulong sa kanya sa mga probinsya ay maaalis natin siya ng tahimik. Ma'am, tumango ang Blythe King. Pagkatapos, nagbigay siya ng utos, pakilyusan ang hukbo ng lahat ng 5 rehiyong militar at tatakan ang mga lalawigan. Arestado ang lahat ng mga kaina-hinalang tao. Pagkatapos, bumalik si James sa rehiyon ng militar ng Kensington kasama ang Blythe King sa helicopter. Ipinadala si Tiara sa isang ospital ng militar. Samantala, binuksan ni James ang kanyang laptop at sinimulang i-sketch ang hitsura ni Professor C. Pagtingin sa sketch niya, tumango si James. Sa tingin ko mas makapal ang kilay niya, pero malapit na ito. Ang Blythe King ay nagutos, mag-issue ng warrant of arrest para sa lalaking ito. Matapos ibigay ang kanyang mga order, tumingin ang Blythe King kay James at huminga ng malalim. James, ito ang Emperor na pinag-uusapan natin. Kahit na gumagawa siya ng isang uri ng biological na halimaw sa kanyang laboratorio sa pagsasaliksik, siya ang teknikal na pinuno ng 5 hukbo. Alam ko, pagpapatuloy ni James, kaya nga hindi natin siya papayagang umalis sa lugar na ito ng buhay. Kapag nahuli mo na siya, ipaubaya mo na lang sa akin. Kung tutusin, magkakaproblema tayo kapag nakatakas siya. Alam ni James ang kahihinatnan. Iyon ang dahilan kung bakit kinailangang mamatay ang emperador. Naghintay siya buong gabi sa rehiyon ng militar. Ang militar ng 5 probinsya ay nagpakilos at tinatakan ang mga probinsya. Pagkatapos, nagsagawa sila ng blanket search simula sa research laboratory. Gayunpaman, si Professor C at ang emperador ay tila naglaho sa hangin. Hindi sila matagpuan. Lumipas ang gabi. Nakatayo si James sa may bintana. Gayunpaman, walang dumating na balita. Habang pinagmamasdan ang liwanag ng bukang liwayway na pumapasok sa silid, alam ni James na nakatakas na sila. Dapat ay bumalik na sila sa kabisera ngayon. Narinig ang tunog ng mga yabag at napalingon si James. Lumapit sa kanya ang Blythe King at sinabing, hindi namin sila nahuli. Nagawa nilang makatakas. Ma'am, marahang tumango si James. Dapat ay nakabalik na sila sa kabisera ngayon. Mag-utos na mag-withdraw. Sabi ng Blythe King, nakatanggap lang ako ng balita na maraming pagsabog ang maririnig sa mga bundok sa buong Sol. Lumikha ito ng sensasyon sa internet. Lahat ay nagtataka kung ano ang nangyari. Sinabi ni James, siguradong sinimulan na ng emperador na sirain ang lahat ng bakas ng ebidensya. Ang mga lugar ng pagsabog ay pawang mga laboratorio ng pananaliksik. To think na magiging ganito siya ka-decisive. Lahat ng mga taon ng pagsusumikap na iyon ay nawala sa alisan ng tubig. Nagtanong ang Blythe King, ano ang susunod mong planong gawin? Umiling si James. Dahil ang lahat ng mga laboratorio ng pananaliksik ay sumabog, lahat ng ebidensya ay nawasak.
Ang data ng pananaliksik lamang ay hindi magagawang mahatulan ang emperador sa kanyang mga krimen. Ngayong nawasak na ng emperador ang lahat ng mga laboratorio ng pananaliksik, si James ay naliligaw. I guess I can only wait and see, sabi ni James sa mahinang boses. Well, at least nasira natin ang mga plano niya. Bagamat tiyak na gagawa siya ng hakbang sa hinaharap, kailangan lang nating bantayan siyang mabuti sa ngayon. Sinabi ng Blythe King, nga pala, nagkamalay na si Tiara. Ma'am, pupuntahan ko siya. Nagtungo si James sa ospital ng militar. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 821. Sa wakas ay nagkamalay na si Tiara. Siya ay dumanas ng hindi maisip na pagpapahirap. Siya ay hinagupit, at ang kanyang laman ay sinunog ng isang nakapapasong bakal. Kahapon, inoperahan siya ng doktor at ginamo ang kanyang mga sugat. Nang pumasok si James sa kanyang ward, nakatitig siya sa kisame, walang emosyon ang kanyang mga mata. Nang makarinig siya ng mga yabag, agad siyang napalingon. Nang makita niya si James ay hindi niya napigilan ang mga luhang tumulo sa kanyang pisngi. Lumapit si James sa kanya at umupo sa upuan sa tabi ng kama. Hinawakan niya ang kamay niya, inaliw siya nito, ayos na ang lahat. James, wala akong sinabi sa kanya. Shock rope. Nagtiyaga siya dahil may paninindigan siya. Hinding-hindi niya ipagtaksilan si James, kahit na ibigay pa nito ang kanyang buhay. Alam ko, nang makita ang estado ni Tiara, nalungkot si James. Mula sa kanyang mga pinsala, masasabi ni James na siya ay dumanas ng hindi maisip na pagpapahirap. Kahit isang laban ng matigas na mandirigma ay hindi makayanan ang gayong paghihirap, lalo pa ang isang mahinang dalaga. Gayunpaman, ang katotohanan na siya ay nanindigan ay nagpakita ng matinding katatagan sa kanyang bahagi. Sa pagtingin sa kanyang maputlang mukha, si James ay pinagalitan ang kanyang sarili sa kanyang ulo. Ang lahat ng ito ay dahil sa kanya. Kung naging mas desidido lang siya at itinulak si Tiara palayo, hindi na niya kailangang dumaan sa ganoong pagsubok. Gayunpaman, nangyari ang nangyari. Ang tanging magagawa na lang ni James ngayon ay ang bayaran ang mga utang niya sa kanya sa buong buhay niya. Hinawakan niya ang kamay ni Tiara at kinuha ang pulso nito para i-diagnose ang kondisyon ng katawan nito. Hindi siya nagdusa ng anumang panloob na pinsala. Kailangan lang niya ng isang panahon ng pahinga para gumaling ang kanyang katawan. Nang makita ang pananabik sa mukha ni Tiara, bumulong si James, everything's fine. Kailangan mo lang magpahinga ng mabuti, at gumaling ang iyong katawan sa lalong madaling panahon. Di nasira ko ba ang mga plano mo? Siyempre hindi. Ang mga laboratorio ng pananaliksik ay wala na. You helped me out big time, sabi ni James. Ito ay ang katotohanan. Kung hindi dahil sa pagdukot kay Tiara, hindi na sana kumilos si James sa mga research laboratories ng Emperor. Hindi sana pasabugan ng Emperador ang mga laboratorio para sirain ang ebidensya. Salamat sa Diyos. Nag-aalala si Tiara na baka maapektuhan ng kanyang slip-up ang plano ni James. Si James naman ay sinisisi ang sarili sa pangyayari. Kahit alam niyang tiyak na gagawa ng hakbang ang Emperor, inutusan pa rin niya si Tiara na magtungo sa Herbal Biotech. Kung naging maingat lang sana siya, hindi ito mangyayari. Hindi umalis si James at sa halip ay sinamahan si Tiara sa ospital. Sa kabilang banda, nagmamadaling tinungo ni Quincy sina James at Tiara matapos malaman ang nangyari. Ano ba, James? Saway ni Quincy nang makapasok siya sa ward. Paano nangyari ito? Sinabi ni Tiara, na nakahiga sa kama, sa mahinang boses, hindi kasalanan ni James. Ibinaba ko ang aking bantay. Nang makita ang maputlang mukha ni Tiara at ang mga benda na nakabalot sa kanya, napabuntong hininga si Quincy. Looking at James, she said, nanood ako ng balita. Isang bundok malapit sa Lily City ang sumabog kagabi. Maraming pagsabog ang naganap sa parehong oras sa buong Seoul. Ano ba talaga ang nangyayari? Dahil si Quincy ay bahagi ng koponan, si James ay tapat sa kanya tungkol sa lahat ng bagay. Maikli niyang isinalaysay ang kadena ng mga pangyayari. Ito ang una kong harap-harapang pakikipaglaban sa Emperor. Pinasabog niya ang lahat ng mga laboratorio ng pananaliksik para sirain ang ebidensya. Nang marinig ito, huminga ng malalim si Quincy. Hindi niya akalain na ganito ang mangyayari sa isang gabi. Pagkatapos ng maikling pagmumuni-muni, tumingin siya kay Tiara at sinabing,
lalong nagiging mapanganib ang mga bagay. Hindi na ako papayag na manatili si Tiara sa tabi mo. Mapalad siyang nakaligtas dito. Sa susunod, baka hindi na siya mapalad. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 822. Marahang tumango si James. Siya ay may parehong opinyon. Ang kanyang pakikipaglaban sa emperador ay lalago lamang. Masyadong delikado kung itago si Tiara. Hindi ako natatakot. Nang marinig ito, natarante si Tiara. Nagmamadali niyang sinabi, huwag mo akong itaboy, James. Hindi ako natatakot sa panganib. Mangyaring hayaan mo akong manatili sa iyong tabi. Handa akong gawin ang lahat. Para ito sa ikabubuti mo, Tiara. Wearing a sorry expression, Quincy reprimanded her, mawawalan ka ng buhay kung patuloy kang mananatili sa tabi niya. Ipinilig ni Tiara ang kanyang ulo at sinabi sa mahinang boses, hindi ako natatakot. Kalimutan mo na. Huwag muna nating pag-usapan ito sa ngayon. Sumenya si James na itigil na nila ang isyu. Hayaan mong magpahinga ang pasyente. Umupo si Quincy. Naka-cross arms and her legs, tumingin siya kay James at sinabing, susuportahan kita sa kahit anong gawin mo. Gayunpaman, hindi ako papayag na manatili si Tiara sa tabi mo. Masyadong delikado. Maswerte siyang nakaligtas dito. Paano naman sa susunod? Napakaraming hirap ang kanyang tiniis para lang mamolekta ng katalinuhan para sa iyo. Hindi ba masama ang pakiramdam mo? Masama ang pakiramdam ni James. Hindi niya kayang makitang sinasaktan si Tiara. Kaya ko to, Quincy. Parang bata, tumingin si Tiara kay Quincy na nagmamakaawa at sinabing, huwag mo akong itaboy. Sabi ni Quincy, Tiara, hindi kita itinataboy. Ito ay para sa iyong ikabubuti. Aalis ka sa lugar na ito sandali. Kapag tapos na si James sa kanyang trabaho, maaari kang bumalik sa kanya. Paano iyon tunog? Umiling si Tiara. Tumingin si Quincy kay James at nagtanong, ngayon, ano? Ha? Napatingin si James kay Quincy. Malamig niyang sabi, Thea or Tiara, choose one. You can't have it both ways, you know. Nawalan ng masabi si James. Hindi niya alam kung sino ang pipiliin. Sigh, napabuntong hininga si Quincy. Alam niyang hindi makakapili si James. Kung tutuusin, kung kaya niya, hindi sana nangyari ito sa simula pa lang. Hindi niya pinindot si James para sumagot. May trabaho pa ako. Tiara, bibisitahin kita mamayang gabi, okay. Pagkasabi niya nun, tumayo siya at umalis. Sinamahan siya ni James palabas. Sa labas ng ospital. Magkatabing naglalakad ang dalawa. Sabi ni Quincy, mabait na babae si Tiara. Mas bagay siya sa'yo kaysa kay Thea. At least nakatingin siya. Mga bagay mula sa iyong pananaw. Besides, you have your way with her. Hindi mo siya dapat binaygo. Bagamat may nararamdaman din si Quincy para kay James, alam niya na ang posibilidad na magsama sila ay halos wala. Bilib lang si James kay Thea. Ngayon, lumitaw ang isa pang katunggali na ang pangalan ay Tiara. Hinangaan ni Quincy ang tapang ni Tiara. Kung tutuusin, kaya niyang tiisin ang mga ganitong paghihirap. Alam ni Quincy na hinding-hindi siya makakapagtiyaga kung nasa parehong sitwasyon siya. Alam ko, marahang tumango si James. Tunay na mabait na babae si Tiara. Gayunpaman, kailangan pa niyang ihiwalay ang kanyang sarili kay Thea. Pagkatapos kong alisin ang kamandag ng mula sa kanya, puputulan ko ang aking relasyon sa kanya. Nakarating si James sa isang conclusion pagkatapos ng mahabang pag-iisip tungkol dito. Nabayaran na niya ang mga utang niya kay Thea. Naayos na ang lahat sa sandaling tanggapin niya ang 10 bilyong dolyar mula sa kanya. Ang halagang iyon ng pera ay kabayaran sa mga pagsubok na pinagdaanan niya sa nakaraan, 10 taon. Ito rin ay magpapahintulot sa kanya na mamuhay ng comfortable sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Gayunpaman, hinding-hindi niya mababayaran ang mga utang niya kay Tiara. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 823. May nararamdaman pa rin si Quincy kay James. Si James ay hindi katulad ng ibang lalaki. Siya ay isang tapat na tao na nag-alay ng kanyang buhay sa bayan. Ang sinumang ibang lalaki ay magkakaroon ng two-time Thea at Tiara kung pipiliin. Gayunpaman, iba si James. Pipiliin lang niya ang isang solong babae na makakasama niya habang buhay. Iyon ay siya ay nasa ganoong dilema.
Sinubukan ni Quincy. Gayunpaman, tinanggihan ni James ang kanyang mga pagsulong. Wala na siyang pinagsisisihan. Anong nangyayari sa katawan ni Thea? Napakatagal na. Gayunpaman, siya ay tila ganap na maayos. Talaga bang nalasan siya ng Guvenom? Tanong ni Quincy. Umiling si James. Siya mismo ay hindi alam dahil wala siyang madiagnose. Kahit na si Thea ay tunay na nalasan ng Guvenom, maaari lamang niyang hintayin ang epekto ng kamandag upang mapili. Whatever. Ito ay iyong personal na bagay. Hindi ako nakikisali. Kahit sino ka sa huli, lagi kitang susuportahan, sabi ni Quincy sa mahinang boses. Pinapahiwatig niya si James na may ibang babae sa tabi niya bukod kina Thea at Tiara. Salamat. Pag-iisipan kong mabuti bago ako pumili. Nagpasalamat si James kay Quincy. Si Quincy ay sumusuporta sa kanya sa lahat ng oras na ito. Kung wala siya, hindi siya aabot ng ganito. Balik na ako sa trabaho ngayon. Kumaway si Quincy. Pinanood siya ni James na umalis. Pagkatapos, bumalik siya sa ospital at pumasok sa ward ni Tiara. Maingat niyang sinuri muli ang kanyang kalagayan. Pagkatapos, nagreseta siya ng ilang gamot at inutusan ang nurse na ihanda ang mga ito, lahat para mapabilis ang kanyang paggaling. Pagkatapos noon, sumando si James sa sofa at inisip ang mga problema niya sa relasyon. Gayunpaman, ang mga bagay ay sobrang komplikado. Wala siyang maisip. Samantala, nakatulog si Tiara. Dahil walang tulog si James sa buong araw, hindi nagtagal ay nakatulog din siya sa sofa. Irene, nagising si James sa tunog ng phone. Nilabas niya ang phone niya at nakita niyang tumatawag si Thea. Matapos mag-alinlangan saglit, sinagot niya ang tawag. Anong problema? Sabi ni Thea, nasaan ka honey? Hindi ka umuwi kagabi. Hapon na pala. Nag-apply ako ng leave ngayon at maghahanda na ako ng tanghalian. Babalik ka agad. Sinulyapan ni James si Tiara na natutulog at sinabi sa mahinang boses, I have something to deal with. Hindi na yata ako babalik para mag-lunch. Anong ibig sabihin nito, James? Nag-apply ako ng leave para makasama ka, kasalukuyang kalagayan, anong negosyo ang mayroon ka sa labas? Pagmamaktol ni Thea. Maraming nangyari kagabi. Sasabihin ko sa iyo ang tungkol dito kapag nakabalik ako. Nagplano si James na manatili sa villa ng mga kalahan upang patahimikin ang emperador sa isang maling pakiramdam ng seguridad. Ngayong nagkaroon na siya ng showdown sa emperor, hindi na kailangan para sa kanya na maglaro ng mabuti para wala ng talunan sa villa ng mga kalahan. Kailangan niyang magpaliwanag kay Thea. Nakikita ko. Kung ganoon, gusto mo bang sumama sa akin sa mga sinehan ngayong gabi? Tingnan natin. Hindi agad tinanggap ni James ang imbitasyon ni Thea. Hindi naman kasi siya basta-basta makakaalis sa tabi ni Tiara kapag nasa ganoong kondisyon ito. Ito ay lubhang masisiraan ng loob sa kanya. Binaba niya ang telepono. James. Isang mahinang boses ang dumating. Napalingon si James. Gising na si Tiara. Masasabi niyang si Thea ang tumawag kay James. Lumapit si James sa kanya. Tiningnan siya ni Tiara at sinabing, maaari kang bumalik sa bahay kung may gagawin ka. I'll be fine here. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 824. Ngumiti si James at sinabing, hindi naman. Tinawagan ka ba ni Thea? Hindi ka umuwi kagabi. Siguradong nag-aalala siyang may sakit. Dapat kang pumunta at makipagkita sa kanya. Ayos lang, pag-aaliw sa kanya ni James. Huwag mag-overthink ng mga bagay-bagay. Alam ni Tiara na pinipili ni James na manatili sa kanya dahil sa kanyang mga pinsala. Naniniwala siya na miss na ni James si Thea. Hindi niya gustong gawing mahirap ang mga bagay para sa kanya. James, makinig ka sa akin, mahinang sabi ni Tiara, hindi na kailangang makonsensya. Kontento na ako basta't manatili ako sa iyong tabi. Kapag ang iyong katawan ay ganap na bumangon at ang lahat ay tapos na, ako ay aalis na mag-isa. Pagkasabi niya nun, ngumiti siya. Actually, plano kong mag-aral sa ibang bansa. Ang daming sinabi ni Tiara, mas lalong ayaw ni James na umalis sa tabi niya. Lahat ay maayos. Magpapaliwanag ako kay Thea. Tsaka hiwalay na kami. Nananatili lang ako sa kanya dahil sa kamandag ng gu sa loob ng kanyang katawan. Puputulan ko lahat ng relasyon sa kanya kapag sapat na ang kapangyarihan ng true energy ko para gamutin siya.
Matagal nang pinag-isipan ito ni James. Walang magandang mangyayari sa pagitan nila ni Thea. Hindi niya kayang bigon ang isang mas mabuting babae nang dahil lamang dito. Natuwa si Tiara nang marinig na sasamahan siya ni James, at walang kamalay-malay na ngiti ang sumilay sa kanyang mukha. Sa Calhans, pagkababa ng tawag, umupo si Thea sa sofa at nagbuntong hininga. Ano ba ang balak niya? Buong gabi siyang hindi umuwi. Hindi niya moari kung saan nagpunta si James. Pagkatapos ng maikling pagmumuni-muni, tinawag niya si Quincy. Si Quincy ay papunta sa Masaya Corporation. Nang matanggap ang tawag ni Thea, binuksan niya ang speaker mode at nagtanong, may problema ba? Nasa tabi mo ba si James? Tanong ni Thea. Oo. Tama, sabi ni Quincy. Huwag kang mag-overthink, Thea. Hindi ko na nakontak si James, medyo matagal na. Hindi ko alam kung nasaan siya. Kung gayon, nasaan siya? Thea, hindi mo talaga maintindihan si James. Wala kang alam sa mga ginagawa niya o kung ano ang mga plano niya. Hindi ka bagay sa kanya. Wala kang desisyon iyan. Siguradong alam mo kung nasaan siya. Pakisabi sa akin. Mahina pa ang katawan niya, at isang buong gabi na siyang hindi umuwi. Nawala si Quincy sa pagmumuni-muni. Alam niya ang tungkol sa mga plano ni James. Alam niya na ginagamit ni James ang kanyang pagkakakilanlan bilang manugang ng mga Callahan bilang isang smokescreen para mas maisakatuparan ang kanyang mga plano. Gayunpaman, dahil nagkaroon siya ng opisyal na pakikipagtalo sa Emperor, hindi na niya kailangang manatiling nakatago. Naniniwala siyang oras na para wakasan ni James ang relasyon nila ni Thea. Kung hindi, kung ito ay magtagal, ito ay magiging hindi patas kay Tiara. Nasa military hospital si James. Ang daming nangyari kagabi. Kung tungkol sa mga detalye, tanungin mo siya mismo. Pagkasabi niya nun ay ibinaba niya ang telepono. Kumunat ang noo ni Thea. May nangyari ba kagabi? Bulong niya. Pagkatapos, tumayo siya at lumabas. Sa ospital ng militar, kausap ni James si Tiara nang may kumatok sa pinto. Kumatok, kumatok, kumatok. Come in, sabi ni James. Pumasok ang isang lalaking nakaitim na sando at nakakap. Napakagaan ng kanyang mga yabag na halos hindi marinig. Alam kong darating ka. Pagtingin kay Gloom, tumayo si James at tinuro ang sofa sa tabi niya. Have a seat. Umupo si Gloom at sinulyapan si Tiara. Sabi ni James, she's one of us. Cut to the chase. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 825. Bagamat nasa kabisera ang Gloom sa lahat ng oras na ito, alam na alam niya ang lahat ng nangyayari sa Kensington. Natural, narinig niya ang tungkol sa mga kaganapan kahapon at narito upang makipag-usap kay James. Masyado kang walang ingat, dumilim ang mukha ni Gloom. Ha? Napatingin sa kanya si James. Nagpatuloy ang Gloom, hinarap mo ang Emperor ng direkta. Bagamat pinilit mo siyang pasabugan ang lahat ng kanyang research laboratories, lahat ng ebidensya ay nawasak sa proseso. Ngayon, halos imposible na makahanap ng dumi sa kanya. Siya ay isang maingat na tao na hindi inuulit ang parehong mga pagkakamali. Paano natin siya aalisin sa kanyang posisyon ngayon? Malamig na sabi ni James, so what if tanggalin natin siya sa pwesto niya? Hindi siya ang may pagkana nito. May ibang tao sa likod ng mga eksena na nagmamanipula ng lahat. Kahit tanggalin natin siya, may lalabas na bagong kaaway na papalit sa kanya. Hindi maitago ng dilim ang kanyang pagkagulat. Hindi niya inaasahan na marami pang malalaman si James sa ganoong kaikling panahon, hindi pa banggitin na nagawa niyang linangin ang true energy at maging grandmaster ng martial arts. Tumingin sa kanya si James at nagtanong, sino ang nasa likod ng emperador? Ito ba ang sinaunang apat? Umiling si Gloom. Hindi. Ang buong pangalan ng emperador ay Theodore Johnston. Siya ay mula sa side family ng Ancient Force Johnston family. Bukod pa rito, hindi kailanman isasama ng Ancient Four ang kanilang sarili sa labanan sa kapangyarihan ng Solin Court. Nagulat si James. Hindi niya inaasahan na narinig ni Gloom ang tungkol sa Ancient Four. Mukhang hindi lang siya bodyguard. Magsalita ka. Anong negosyo mo sa akin? Iniabot ni Gloom ang isang dokumento kay James. Tanong ni James, ano ito? Sumagot si Gloom, dahil nagkaroon ka ng showdown sa Emperor, kailangan niyang umalis. Ito ay katibayan ng mga krimen ng emperador sa lahat ng mga taon na ito.
Ito ay sapat na upang maalis siya sa kanyang posisyon. Binaliktad ni James ang dokumento at nagtatakang tumingin kay Gloom. Ang katotohanan na ang dokumentong ito ay ibinigay sa kanya ay nangangahulugan lamang na alam ng hari kung ano ang ginagawa ng emperador sa lahat ng ito. Bakit hindi niya inalis ang emperador sa kanyang posisyon sa halip ay pinahintulutan niya itong gawin ang gusto niya? Inutusan pa niya si James na gumawa ng hakbang sa emperador upang mangolekta ng ebidensya. Ano ang punto ng lahat ng ito? As if aware of James's thoughts, Gloom hurried explained, "It's complicated." Matagal nang gustong i-reshuffle ng hari ang mga card. Gayunpaman, ang dynamic sa capital ay parehong komplikado at komplikado. Ang bawat makapangyarihang figure ay walang iba kundi isang pawn. Hindi lamang iyon, ang kanilang mga interes ay nakakabit sa isa't isa. Ang mga Johnston ng Ancient Four ay hindi lamang ang mga benefactors ng Emperor. Isipin na parang isang hilera ng mga domino. Isang pagtulak, at lahat, bumabagsak. Kaya naman hindi nang ahas ang hari na kumilos ng walang ingat. Kung gayon, bakit kumilos ngayon? Nagtatakang tanong ni James. Paliwanag ni Gloom, kasi ikaw ang nagsasagawa nito. Nais ng hari na mangolekta ka ng ebidensya at alisin ang emperador sa kanyang posisyon. Gayunpaman, ang oras ay tumatakbo ng maikli. At saka, lumabas ka bilang isang figure na hindi maaaring maliitin. Ikaw lang ang makakapatay sa emperor at mapipigilan ang sitwasyon na mawalan ng kontrol. Bakit? Naguguluhan si James. Isa na ba siyang puwersang dapat isaalang-alang dahil lamang sa nilinang niya ang true energy? Ano ang iba pang puwersa na nagkaroon ng impluwensya sa dinamika ng capital at Sol bukod sa Ancient Four? Sino ang nasa likod ng emperador? Sino ang mga kasama sa plano noong isang siglo? Ang lahat ay parang isang palaisipan kay James. Walang nagsabi sa kanya ng kahit ano. Sabi ni Gloom, dahil isa kang Kaidan, ang pinuno ng Ancient Four. Hindi lang iyon, Grandmaster ka na ngayon sa martial arts. Kahit na kamakailan lamang ay nakamit mo ang gayong tagumpay, at hindi pa nauuri bilang isang unang ranggo, nagpapakita ka ng napakalawak na potensyal. Ang iyong bawat aksyon ay kumakatawan sa mga Kaidan. Gaano man kalakas ang mga puwersang iyon sa kabisera, kailangan nilang mag-ingat na huwag tumawid sa cadence. Huminga ng malalim si James. Inihayag ng Gloom ang tunay na lawak ng impluwensya ng mga Kaidan kay Sol. Gusto kong malaman ang higit pa, tumingin si James kay Gloom at sinabi. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 826. Ayaw ni James na basta-basta kumilos bago niya nasa harap niya ang lahat ng katotohanan. Sumulyap si Gloom kay James at nagtanong, ano ang gusto mong malaman? Gusto kong malaman ang higit pa tungkol sa plano isang siglo na ang nakakaraan at ang insidente kung saan pinawi ng hari ang Gusek. Gusto ko ng masusing paliwanag sa kasalukuyang power dynamics sa loob ng capital. Nanatiling tahimik si Gloom. Maya-maya, umiling siya. Masyadong komplikado. Napakahirap para sa akin na ipaliwanag sa mga salita lamang. Malapit mo na rin maintindihan. Sabi ni James, isang huling tanong. Tumingin si Gloom sa kanya. Sige po. Sino ang gustong kandidato ng kasalukuyang hari sa laban para sa paghalili? Saan siya nakatayo sa bagay na ito? Sabi ni Gloom, hindi ko alam kung sino ang tinitignan niya sa ngayon. Gayunpaman, masasabi kong may katiyakan na ang pag-unlad ng bansa ay nangunguna sa bawat desisyon na ginagawa ng hari. Lahat ng ginagawa niya ay para sa kapakanan ng mga tao, hindi para linisin ang kanyang mga kalaban sa politika. Nang marinig niya ito, nakahinga ng maluwag si James. By the way, kanina nung sinabi mo na Grandmaster na ako ng martial arts, nabanggit mo na hindi ako first rank. Ano ang ibig mong sabihin doon? Natural, mayroong sistema ng pagraranggo para sa paglilinang ng tunay na enerhiya. Itinagilid ni James ang kanyang ulo. Gusto kong malaman ang higit pa. Nagpatuloy ang Gloom, ang unang ranggo ay ang pinakamababang yugto ng paglilinang, habang ang ikasyam na ranggo ay ang pinakamataas. Iyon lang. Tuyong sagot ni Gloom, hindi ito rocket science, alam mo ba? Kung gayon gaano kalakas ang isa sa ikasyam na ranggo. Bumaon sa katahimikan ang dilim. Pagkaraan ng ilang segundo, umiling siya. Hindi ko alam. Sa loob ng libu-libong taon, walang anumang talaan ng sino mang umabot sa ikasyam na ranggo. Kung talagang may tao,
Ang tanging tao na nasa isip ay ang Prince of Orchids. Siya ang Panginoon ng mga ninuno ng Ancient Four. Huminga ng malalim si James. Hindi niya inaasahan na malalaman din ito ni Gloom. Paano ang ikawalong ranggo? Kakaunti lang ang records nila. Sa pagkakaalam ko, ang mga ninuno lang ng Ancient Four ang nakarating sa ganoong ranggo. Gayunpaman, libu-libong taon na ang lumipas, at lahat sila ngayon ay nakabaon ng malalim sa ilalim ng lupa. Paliwanag ulit ni Gloom. Kung gayon ang ikapitong ranggo. Hindi ko alam. Umiling si Gloom. Anong ranggo ang pinakamalakas na Grandmaster ngayon? Tuluyan nang tumayo si Gloom. Sapat na ang sinabi ko. Magiging malinaw ang lahat sa lalong madaling panahon. Sa loob ng dokumento, mayroong isang lihim na utos mula sa hari. Maaari ka na ngayong bumalik sa Southern Plains, at ipagpatuloy ang iyong posisyon bilang Dragon King. Pagkatapos nito, bumalik sa courthouse, kunin ang Blade of Justice, at patayin ang Emperor. Pagkasabi ng lahat ng kailangan niya, tumalikod na siya para umalis. Pinagmasdan ni James ang lalaki na naglalakad palayo. Pinabulaanan ng ordinaryong hitsura ng lalaking ito ang kanyang hindi kapani-paniwalang kakayahan. Kahit na nilinang ni James ang true energy at ngayon ay isang Grandmaster ng martial arts, alam niyang hindi niya kayang hawakan ng kandila ang Gloom. Rango, ha? I wonder kung ano ang rank ni Gloom noon. Bulong ni James. Siya ay positibo na si Gloom ay isa ring Grandmaster. Hindi niya lang alam kung gaano siya kalakas. Ang dynamic sa capital ay mas komplikado kaysa sa una kong naisip. Napabuntong hininga si James at napahawak sa kanyang mga temps. Ang hari ay nagsimulang lumapit sa emperador. Ang pag-aalis sa kanya ay magiging simula lamang. Kapag namatay na ang emperador, magugulo si Sol. Kahit anong mangyari noon. Gayunpaman, ngayong dumating na ito, walang pagpipilian si James kundi magpatuloy. Bumalik sa Southern Plains bilang Dragon King, ha? He murmured absent-mindedly. Nakahiga si Tiara sa kama at nakikinig sa usapan nila. Bagamat hindi niya maintindihan ang karamihan sa sinasabi ng mga ito, alam niyang naibalik si James. Congratulations, James. Habang sinusulyapan niya si Tiara ay napabuntong hininga siya. Walang dapat ay congratulate sa akin. Kung ako ang papipiliin, mas gugustuhin ko ang walang pakialam na buhay ng isang ordinaryong mamamayan. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 827. Kung siya ang papipiliin, pipiliin ni James na bumalik sa 10 taon na ang nakalilipas bago ang tirahan ng mga Kaden ay sinira sa lupa. Mag-iiba sana ang buhay niya. Sa kahaliling timeline na ito, malamang na mapupunta siya kay Quincy at gugulin ang natitirang bahagi ng kanyang buhay kasama niya. Gayunpaman, ang oras at tubig ay naghihintay para sa walang tao. Dahil ito ang mga baraha sa kanya, wala siyang ibang pagpipilian kundi ang laruin ang laro sa abot ng kanyang makakaya. James, dapat kang bumalik sa Southern Plains. Huwag mo akong alalahanin. Mayroon akong mga nurse sa ospital na mag-aalaga sa akin. Alam ni Tiara na naibalik si James. Hindi na siya ang Black Dragon, ang Commander-in-Chief ng Southern Plains. Siya na ngayon ang Dragon King. Tumango si James. Ang pagbabalik sa Southern Plains at muling makontrol ang Black Dragon Army ay higit na mahalaga kaysa sa kanyang personal na damdamin. Tatawagan ko muna si Quincy bago umalis. Kinuha ni James ang kanyang telepono at dinial ang numero ni Quincy. Katatapos lang ni Quincy sa trabaho at aalis na sana ng kumpanya nang tumawag si James. Nag-aalalang tanong niya, anong meron? May nangyari ba kay Tiara? Hindi, babalik ako sa Southern Plains. Ha? Bakit? Para saan? Dahan daw ang ipinaliwanag ni James ang kanyang mga dahilan sa kanya, the events last night have alarmed the king. Kaya, nagpadala siya ng isa sa kanyang mga tauhan dito na may katibayan ng mga krimen ng emperador. Binigyan din niya ako ng lihim na utos na bumalik sa Southern Plains at mabawi ang kontrol ng Black Dragon Army. Pagkatapos kong ipagpatuloy ang aking posisyon bilang Dragon King, babalik ako sa capital, kukunin ang Blade of Justice, at aalisin ang Emperor. Ano, nakabalik ka na ba? Natigilan si Quincy sa biglaang revelasyon. Kaagad pagkatapos, nagsalita siya sa masiglang tono, congratulations. Aalis na ako. Kung may oras ka, samahan mo si Tiara. Sure, walang problema. Aalagaan kong mabuti ang side chick mo.
Makakasiguro ka. Nang aasar na sabi ni Quincy. Sige, kahit ano, binabaan ako ngayon. Inis na ibinaba ni James ang telepono. Pagkatapos, tumingin siya kay Tiara at sinabing, magpahinga ka na. Sinabihan ko na si Quincy na bisitahin ka ng madalas at samahan ka. Okay, narinig kita. Anyway, dapat umalis ka na para magtrabaho ngayon. Pagkasabik kay Tiara ay naghanda na si James para umalis. Sa pagkakataong iyon, biglang bumukas ang pinto nang hindi sinasadya. Pumasok ang isang kaakit-akit na babae na may kulot at mahaba ang buhok. Nakasuot siya ng isang nakasisilaw na low-cut na damit, na nagpatingkad sa kanyang kurbadang figure. Yung babaeng kakapasok lang, ay walang iba kundi si Thea. Tinanggal niya ang suot na sunglasses, sinulyapan niya si Tiara na nasa kama. Nakatitig kay James, hindi siya nag-effort na itago ang iritasyon. Bakit ka ba nagmamadali? Saan ka pupunta? Tumigas ang ekspresyon ni James. Paano mo nahanap ang lugar na ito? Sinabi sa akin ni Quincy ang tungkol dito. Kahit hindi pinapasok, pumasok si Thea sa kwarto at umupo sa sofa. Pinag-cross niya ang kanyang mga paa na parang sinusubukang ipagmalaki ang mga ito para makita ng lahat. Anong nangyari kagabi? Hindi inaasahan ni James na nandito si Thea. Ilang sandali siyang nagayos ng sarili bago sumagot, "This is none of your concern." Hindi na napigilan ni Thea ang mga emosyon na kanina pa niya nilalagay. Tumayo siya at sinigawan siya, "Ako ang asawa mo, James. Paanong wala akong pakialam?" Itinuro niya si Tiara, na nakabenda mula ulo hanggang paa, at nagtanong, ano ang nangyari sa kanya. Bakit siya nasaktan? Huminga ng malalim si James. Dahil siya ay babalik sa Southern Plains, ito ay isang perpektong pagkakataon upang maging malinis kasama si Thea. Umupo siya at nagsindi ng sigarilyo. Sa pagkakatitiyak kong alam mo, ang emperador ay tina-target ako sa lahat ng oras na ito. Pagkatapos bumalik sa Kensington, agad kong sinimulan ang paghuhukay sa kanya. Kagabi, habang nagkukumpulan si Tiara, katalinuhan para sa akin, siya ay dinukot ng mga tauhan ng emperador. Pumunta ako upang iligtas siya, at ang emperador ay nakatakas. Ipinaliwanag ni James ang mga pangyayari ng maikli hanggat maaari. Sinasabi mo bang kanina ka pa nagpapanggap na may sakit? Umiling si James. Hindi eksakto. Pinipigilan ko lang ang venom sa loob ng katawan ko. Paano mo nagawa? Hindi ba ako ang asawa mo? Bakit ako pinananatili sa kadiliman kung alam ng mga taong halos estranghero ang lahat tungkol sa iyong mga plano? Maaari rin akong maging kapaki-pakinabang sa iyo. Nag-aalala ka lang ba nagagawa pa ako ng gulo para sa iyo? Naiinis si Thea habang patuloy sa pagtatanong. Humugat ng malalim na hininga si James bago siya sumagot sa taktikan niyang makakaya. Thea, hindi na kami kasal. Nabayaran ko na ang utang ko sa iyo. Dahil hindi na tayo mag-asawa, mula ngayon ay umiwas na tayo sa personal na gawain ng isa't isa, okay? Nabayaran mo ang utang mo. Tumayo si Thea at sumagot. Ang kanyang mga salita ay may bahid ng panunuya. Alam mo ba kung gaano kasakit at paghihirap ang pinagdaanan ko? Ako ay kinutya sa loob ng 10 mahabang taon dahil sa iyo. Hindi mo man lang malapit sa akin ang mga utang mo. Ano ang gusto mo kung gayon? Galit na tumingin sa kanya si James. Pinanangkitan ni Thea ang kanyang dating asawa. James, hinding-hindi mo ako matatakasan. Kailanman. Thea, please stop behave like a child. Noong naghiwalay tayo, nangako ka na tatapusin natin ito sa maayos na kondisyon. Kailangan mo ba talagang gawin itong mahirap para sa ating dalawa? Napasimangot si James sa kanyang mapang-akit na mga argumento. Nagdesisyon ka na ba na iwan ako? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 828. Galit na nagngangalit si Thea. Para siyang naging ibang tao ng mga sandaling iyon. Hindi talaga tayo dapat, Thea. Mark my words, nag-alab ang mga mata ni Thea sa galit habang nakatitig kay James. Pagsisisihan mo ito, James. Ipinapangako ko sa iyo. Siya stepped out ng pinto, scorned at balisa. Binalot muli ng katahimikan ang ward. Hindi umimik si Tiara sa buong pagtatalo na nangyari sa kanyang harapan. Pagkaalis ni Thea, hinimok niya si James na sundan siya. Anong ginagawa mo, James? Dapat hinabol mo siya. Napailing na lang si James. Inilatag na niya ang lahat para kay Thea.
Hindi na kailangang habulin siya ngayon. Hanggat si Thea ay hindi masyadong nag-alog ng bangka, si James ay kontento na iwanan ang mga bagay sa paraang sila. Magpahinga ka na at gumaling ka kaagad. Sa sandaling bumalik ako mula sa Southern Plains, pupunta ako upang bisitahin ka. Sa wakas ay nakaalis na si James sa ward. Agad siyang nagtungo sa rehiyon ng militar upang hanapin si Blythe King. After her outburst, umalis si Thea sa ospital. Nang makalabas siya sa lugar, napaluha siya. Alam niyang naduraj niya ang puso ni James noon. Gayunpaman, natuto siya sa kanyang mga pagkakamali. Inilagay ni Thea ang lahat ng kanyang pagsisikap upang makipagkasundo sa kanya upang malupit na itakwil at bigyan ng malamig na balikat. 2. Inihiga ni Thea ang kanyang ulo sa manibela at hinayaang bumuhos ang dam ng nagngangalit na emosyon sa loob niya sa agos ng mapait na luha. Magpapabili ka ba ng tisyo, miss? Isang hindi pamilyar na boses ang nagmula sa kanyang tabi. Nagulat ito kay Thea sa kanyang emosyonal na pagkasira. Pagtingin niya sa gilid, napansin niya ang isang lalaking nakaupo sa passenger seat. Isa siyang maputing matanda at nakasuot siya ng brown na jacket. Sino ka? Maingat na tiningnan ni Thea ang lalaki. Oh, hindi mo ba ako naaalala? Nakangiting tumingin ang matanda kay Thea. Tinitigan ng mabuti ni Thea ang matanda. Wala siyang maalala na nagkita sila. Umiling siya. Hindi. Tumango ang matanda. I guess I should have expected as much. Kung tutuusin, wala kang malay 10 taon na ang nakakaraan. Sino ka? Ang matandang lalaki ay patuloy na ngumiti ng malumanay sa kanya. Iniligtas mo si James mula sa apoy 10 taon na ang nakalilipas at nasunog ng husto sa proseso. Akala mo ba nakaligtas ka ng walang tulong ng sinuman? Nang banggitin niya ang nakaraan niya, isang malalim na pagsimangot ang nabuo sa mukha ni Thea. Iniligtas ba siya ng lalaking ito 10 taon na ang nakararaan? Sino ka? Pwede mo akong tawaging Mr. Caden. Ha? Itinagilid ni Thea ang ulo sa pagkalito. Palagi pa ring nakangiti, sumagot ang matandang lalaki, Thomas Caden ang pangalan ko. Thomas Caden. Tulad ng sa lolo ni James. Excited na bulalas ni Thea. Tama iyan. Ngumiti si Thomas. Huminga ng malalim si Thea at tumingin sa lalaking nasa harapan niya. 10 taon na ang nakalilipas, sinunog ng apoy ang tirahan ng mga Cadence hanggang sa lupa, na pinatay ang lahat maliban kay James. Hindi niya akalain na mabubuhay pa ang lolo ni James pagkatapos ng sakuna. Hindi rin niya inaasahan na ang lalaking ito na biglang lumapit sa kanya ay naninirahan. Nagtatago sa nakalipas na 10 taon. Paano kita matutulungan, Mr. Caden? Di ba sabi mo gusto mong magsisi si James na iniwan ka? Well, nandito ako para ibigay ang mga panalangin mo. Hindi ka ba nagtataka kung bakit hindi ka pa naaapektuhan ng kamandag ng gu sa katawan mo? Ngayong binanggit niya ito. Oo, naguguluhan si Thea kanina. Noon, sa Mount Thunder Pass, tiyak na kinain niya ang gu-venom. Gayunpaman, wala siyang naramdamang anumang epekto, kahit na pagkatapos ng mahabang panahon. Lumiwanag ang mukha ni Thea habang pinagsasama ang 2 at 2. Ikaw ba yung tumulong sa akin ng palihim? Ha? Ang kagandahan mo ay tugma lamang ng iyong mga utak. Kung gusto mong mapuno ng pagsisisi si James sa kung paano kanya tretuhin, kailangan mong magkaroon ng malaking lakas. Pagkatapos ng lahat, nagawa ni James na linangin ang true energy at ngayon ay isang grandmaster ng martial arts. Mula ngayon, ikaw na ang magiging batang may bahay ng palasyo ng Diyos Hari. Walang pag-aalin lang ang deklara ni Thomas na para bang nagsasaad siya ng isang simpleng katotohanan. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 829. Naguguluhang tumingin si Thea sa lalaking nagsasabing siya si Thomas Caden. Sa kabila ng pagiging asawa ni James, walang alam si Thea tungkol sa mga Caden. Pagkatapos ng lahat, hindi kailanman isiniwalat ni James ang alinman sa mga ito, sa simula. Kahit na natuklasan niya ang tunay na pagkatao ni James, hindi niya ito dinala kay Thea. Ang natitiyak niya ay ang balitang walang nakaligtas sa sunog na umangkin sa tirahan ng mga Caden. Sa katotohanan ito sa isip, hindi niya maisip kung paano nakaligtas si Thomas. Bukod doon, hindi siya lubos na sigurado kung ano ang palasyo ng Diyos Hari. Nag-aalalang tinanong niya ito, ikaw ba talaga si Thomas Caden? Sino pa kaya ako?
Sinalubong ni Thomas ang titig ni Thea. Sunod-sunod na tanong ni Thea. Ano ang God King Palace? Malinaw na sinagot ni Thomas, ang kailangan mo lang malaman ay ito ay isang puwersa na dapat isaalang-alang. Sa pagiging batang may bahay ng God King Palace, ikaw ang magiging pinakamakapangyarihang babae sa mundo. Natigilan si Thea. Pagkatapos, napabulalas siya, kaya ikaw ang nagpapahirap kay James sa lahat ng ito. Tinatanggihan ko ang iyong alok. Ngayon, lumabas ka na sa kotse ko. Nilinaw na hindi na siya welcome, tinuro ni Thea ang pinto ng sasakyan. Nagkibit-balikat si Thomas na walang pakialam. Mukhang tama ang pinili ko. Sa totoo lang, sinusubok lang kita. Si James talaga apo ko. Ano ang mapapala ko kung gagawin kong mahirap para sa kanya? Alam mo ba kung gaano karaming mga kaaway ang ginawa niya? Hindi nakasabay ni Thea ang lahat ng mga paghahayag na ito. Ano ba kasing meron sa matandang ito? Alam mo ba kung bakit siya sumuko sa'yo? Bakit? Nagpatuloy si Thomas na parang nagbibigay ng lecture. Firstly, you callously broke his heart. Next, wala na siyang ibang choice. Napapaligiran siya ng mga taong walang ibang gustong ibagsak siya. Kung patuloy siyang mananatili sa tabi mo, gagamitin ka ng kanyang mga kaaway laban sa kanya. Sinusubukan lang niyang protektahan ka. Sa huli, marami siyang ibang babae na nag-aagawan ng atensyon niya. Masyadong nakatakda ang apo ko sa kanyang mga paraan. Noong panahon ko, walang mangungulit tungkol sa pagkakaroon ng mistress. O dalawa, tumigas ang mukha ni Thea bilang tugon sa narinig. Walang pakialam sa kanyang naramdaman, patuloy na nagsasalita si Thomas, ang pagbagsak ng emperador ay nalalapit na. Kapag siya ay namatay, ang kaguluhan ay darating sa mga tao. Iniisip ng hari na magagamit niya si James para lutasin ang lahat ng kanyang problema. Gayunpaman, ang mga Kayden ay isang grupo ng mga matanda at matigas ang ulo na tanga. Hindi sila nababahala sa magiging kapalaran ng kanilang mga inapo. Once James made his move, it's all over for him. Napabuntong hininga si Thomas. Hindi maintindihan ni Thea ang isang salita sa sinabi nito sa kanya. Napatingin si Thomas kay Thea. Nang makita niyang nagsalubong ang mga kilay nito sa pagkalito, ngumiti siya, bibigyan kita ng simpleng pagpipilian. Maghihiganti ka ba sa kanya o gusto mo siyang protektahan ng palihim? Anong ibig mong sabihin? Hindi pa rin malinaw kay Thea ang ibig niyang sabihin. Susuportahan kita sa anumang desisyon na gagawin mo. Kung pipiliin mong maghiganti, mawawala ang lahat kay James at nasa paanan mo. Maaari mo siyang ihatid sa isang malayong lugar at gugulin ang natitirang bahagi ng iyong buhay kasama siya doon nang hindi nababahala tungkol sa sino mang umaabala sa iyo. Paano ang alternatibo? Kasalukuyan siyang nagsasagawa ng isang mapanganib na misyon. Maaari mong piliing magbigay ng tulong sa kanya ng palihim. Sa oras ng kanyang pangangailangan, maaari kang maging liwanag para itaboy ang kadilimang kinaroroonan niya. Nakangiti siya habang nagsasalita ng patula. Kakayanin ko pa ba yun? Oo, kaya mo. Kapag tinanggap mo ang tulong ko, lahat ay posible. Nahulog si Thea sa tahimik na pagmumuni-muni. Hindi niya matiyak na ang lalaking ito ay tunay na lolo ni James. Paano kita pagkakatiwalaan? Haha, tumawa si Thomas. Iyon ay isang desisyon na ikaw lang ang makakagawa. Bibigyan kita ng isang araw upang isaalang-alang ang aking panukala. Tawagan mo ako kapag nakapagdesisyon ka na. Pagkatapos, inihagis niya sa kanya ang isang card at iniwan ang kanyang sasakyan. Kinuha ni Thea ang card. Nakaprint sa likod nito ang isang numero. Habang pinagmamasdan niya ang pag-urong ng anyo ni Thomas, gumugulo pa rin ang isip ni Thea. Thomas Kayden. Bulong niya sa pangalan nito nang walang kasiguraduhan. Kailangan niyang sabihin kay James ang tungkol dito. At the end of the day, she never meant the things she said to him. Nahuli lang siya sa sandaling iyon at binitawan ang mga ito nang hindi nagdadalawang isip. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 830. Iniwan ni Thea ang kanyang sasakyan at agad na tinungo ang ospital. Gayunpaman, pagdating niya sa ward, wala nang makita si James. Pagtingin kay Tiara na nakahiga sa kanyang kama, tinanong niya, nasaan si James? Sinubukan ni Tiara na bumangon ngunit ang mga benda na nakatikip sa kanyang katawan ay halos hindi na makaupo. Sa mahinang boses, tumugon siya kay Thea,
si J. James ay bumalik sa Southern Plains. Ang Southern Plains, para saan? Hindi inaasahan ni Thea ang pag-unlad na ito. Sinabi sa akin ni James na mababalik niya ang kontrol sa Black Dragon Army. Pagkatapos niyang gawin iyon, plano niyang bumalik sa capital at patayin ang Emperor gamit ang Blade of Justice. Patayin ang Emperador. Napaawang ang panga ni Thea sa gulat. Sinabi sa kanya ni Thomas na magkakaroon ng kaguluhan kapag namatay ang Emperador. Sinabi rin nito sa kanya na matatapos na ang lahat para kay James kapag naka-move on na siya. Thea, actually, ang nakarete na si Tiara ay sinubukang ipunan ang kanyang lakas para maipaliwanag niya ang mga bagay-bagay kay Thea. Nako, sobrang tagal na niya at nagmamadaling umalis si Thea. Paglabas niya ng ospital, nagmamadaling tinawagan ni Thea ang numero sa card na ibinigay sa kanya ni Thomas habang papunta sa parking lot. Dumaan ang tawag ngunit walang sumasagot sa telepono. Binuksan niya ang pinto ng kotse niya at pumasok. Pagkaupo niya, halos mapatalon siya sa takot nang makitang muli ang isang matandang lalaki sa passenger seat. Tinapik niya ang kanyang dibdib para pakalmayan ang sarili. Tinakat mo ako, Mr. Caden. Walang pinalampas ng ngiti, ngumiti si Thomas sa kanya. Naniniwala ka na ba sa akin ngayon? Namula ang mukha ni Thea. Si James ay bumalik sa Southern Plains upang muling makiisa sa Black Dragon Army. Pagkatapos nito, babalik siya sa capital at papatayin ang Emperor gamit ang Blade of Justice. Ngayon pa lang, nabanggit mo na si James ay tapos na sa sandaling kumilos siya, totoo ba yon? Oo naman. Paano ko siya ililigtas kung ganoon? Tumingin si Thea kay Thomas na nagmamakaawa. Sinabi ko sa iyo, maaari mong ibigay ang iyong tulong sa kanya sa pamamagitan ng pagiging batang may bahay ng palasyo ng Diyos Hari. Panipi tuldok. Fine, tinatanggap ko ang alok mo. Sa huli, ayaw ni Thea na malagay sa panganib si James. Hindi pa rin siya sigurado kung ang lalaking ito ay ang sinasabi niyang siya, ngunit kailangan niyang tumalon sa pagkakataong maging kapaki-pakinabang kay James. Sinabi sa kanya ni Quincy na wala siyang alam tungkol kay James. As much as she hates to admit it, Thea had to agree. She murmured silently in her heart, kung matutulungan siya ng iba, kaya ko rin. Ipapakita ko sa kanya na hindi ako walang kwentang babae. Tinanggal ni Thomas ang thumb ring niya. Sa tabi ng singsing, naghagis din siya ng itim na token kay Thea. Dahan-daang pinulot ang maliliit na bagay. Ikiling ni Thea ang kanyang ulo at nagtanong, ano ito? Sila ang Diyos King Thumb Ring at ang God King Token. Kakailanganin mo silang malayang maglakad sa paligid ng God King Palace. Inikat ni Thea ang token sa palad niya. Ang salitang Diyos Hari ay inukit sa isang tabi. Samantala, may mukhang misteryosong pattern sa kabila. Mabilis niyang itinago ang singsing at token sa kanyang mga bulsa. Ano ang susunod kong gagawin? May darating na hahanapin ka. Matapos iwan sa kanya ang hindi malinaw na tagubilin na iyon, bumaba si Thomas sa sasakyan ni Thea. Tandaan na huwag magsabi ng kahit isang salita tungkol sa deal natin kay James. Binalaan niya ito sa bintana sa huling pagkakataon. Mr. Caden. Bago pa siya matanong ni Thea ay umalis na siya. Napuno muli ng katahimikan ang underground parking lot. Tiningnan ni Thea ang thumb ring ng Diyos Hari at ang God King Token, at sinabi ang kanyang mga iniisip, anong uri ng organisasyon ng God King Palace? Siya ba talaga ang lolo ni James? Hindi ba dapat namatay siya sa sunog 10 taon na ang nakalipas? Paanong buhay pa siya? Bakit niya sinabi sa akin na huwag kong sabihin ito kay James? Posible kayang isa siya sa maraming kaaway ni James. Nasa isang mahirap na lugar si Thea. Siya ay nalilito kung ano ang gagawin. Ang mga bagay ay tila walang kabuluhan.